Noong unang panahon, mayroong isang kaharian na tinatawag na Berbay. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat dahil sa angking kahusayan. Maganda ang naging pamamalakad ng Berbanya, ngunit isang araw, nagkasakit ito. Nakahiga at nangihinang ngunit gising. Maluba na ang sakit ng inyong ama. Narito na po ang manggagamot. Ang sakit ng hari ay mabigat at maselan. May lunas po ba ang kanyang karamdaman? Huwag kayong mawawala ng pag-asa, mahal na prinsipe. May mabisang gamot na magpapagaling sa hari. Kailangan niyang mapakinggan ang awit ng ibong Adana. Mga anak ko, nanghihina na ako. Maaari niyo bang uliin ang ibon na iyon para sa akin? Ano po ang aking may paglilingkod, aking ama? Ikaw ang nakakatanda. Madari mo bang huliin ito para sa akin? Isa po itong malaking karangalan, aking ama. At iyon na nga ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papundang bundok Tabor at nang marating yung itong bundok, nakakapagod. Ito na kaya ang bahay ng ibon na yun? Sikat sa silanganan at hanin galit kung saan limito ay abaw agos diwan mabanlaw kapag nalanta naraw lungkot mo ay mabalaw kapag lumuhan wag kadiliman ay hagapan. Pagudan at sa awit ng ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ang ibon ay huminto sa pag-awit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang tinig. Sa kasamaang palad, si Don Pedrong mahimbing napatakan at naging batong buhay sa ilalim ng Piedras Platas. Sa hindi pagbalik ni Don Pedro, nakagulo ang buong Berbanya at ang pinadala naman ay si Don Diego. Kaparehong kapalaran ang sinapit ng magkapatid, nakinig ng awit at siya'y napahimbing, at sa pagkakahimbing, napatakan ito at siyang kaawa-awang naging batong buhay din. Dahil sa hindi pabalik ng dalawang magkapatid, lumala lalo ang karamdaman ng hari. Ama, nais ko kayong gumaling. Maaari niyo po ba akong payagan pumunta sa Tabor upang huliin ang ibon at hanapin ang aking mga kapatid? Di maaari, anak. Ikaw na lamang ang natitira sa akin. At kapag ikaw ay nawalay pa,
tiyak ako'y mamamatay na. Ngunit ama, ang makita kang ganyan ay mas mahirap para sa akin. Patawarin ninyo ako, ngunit kung hindi ninyo ako papayagan, ako ay aalis na lamang ng labag sa inyong kalooban. Sige anak, magtagumpay ka nawa. Malis ang paboritong anak ng hari kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang kapatid, umalis siya ng 5 tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kamay. Sa bawat isang buwan ng palalakbay ay saka lamang niya kakainin ang tinapay. Nang nakalipas ang 4 na buwan, 1 tinapay na lamang ang natira sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, nasalubong niya ang isang leprosong matanda. Ginoo, maawa ka. Ako po'y humihingi kahit kaunting pagkain lamang. Naawa si Don Juan, kaya kinuha niya ang natitirang tinapay at ibinigay sa matanda. Maraming salamat, Ginoo, sa inyong kabaitan. Ano po ba ang inyong pakay at baka maaari ko kayong matulungan? Ikinababala ng aking kalooban na ang sakit ng aking ama ay maaaring magdulot ng tiyemeng kamatayan kung hindi siya mabilis nagagaling. Kaya, ngayon ay humihingi ako ng pangaral mula sa iyo tungkol sa ibon. Bagamat ang iyong mga plano ay mahihirap, Ginoo, maaari akong tumulong sa iyo. Ang isang puno ay makikita pagkarating sa tuktok ng bundok. Huwag tumigil doon. Sa pagtingin sa ibaba, makikita mo ang isang kubo kung saan nakatira ang individual na magbibigay sa iyo ng payo tungkol sa kung paano mahuli ang ibong. Mahaba ang biyahe ninyo, kaya kunin mo na ito. Nagbibiro ka ba? Ibinigay ko na yan sa iyo. Ngunit mas kailangan mo ito. Ginoo! Nang marating ni Don Juan ang bundok Tabor, nakita niya ang sinasabi ng leprosong matanda sa kanya. Nakita niya ang kubo at nagtungo doon. Ako ba'y namamalik mata lamang? O talagang kumukha mo ang taong nilimasan ko ng tinapay? Ano ang iyong hangad, Don Juan? Ako po ay nandito upang huliin ang ibong adaran na makapagpagaling sa aking mahal na ama. Hindi madali ang iyong pakay, Don Juan. Sigurado ka ba sa iyong balak? Natiis ko po ang gutom, pagod at puyat sa paglalakbay. Desididong-desidido po ako sa aking pakay. Kung gayon, gawin mo ito. Ang ibong Adarna ay nananahan sa Piedras Platas na matatagpuan sa taas. Ito ay nangyayari tuwing hating gabi. Ito ay aawit sa pagkadapo. Ang awit ay nakakaantok, kaya iwasan mo, Don Juan, na makatulog. Kukunin mo ang labaha at dayap at ibibigay mo ito, Don Juan. Dayap ang iyong palad tuwing aantukin itong hiwain. Tiyak, antok mo ay mawawala. Itong awit ang gagawin nito at itong beses ding magpapalit ng balahibo. Pagkatapos nitong umawit, ito ay magbabawas. Iwasan mo, Don Juan, na ikay mapatakat. Pagkatapos nito, ang ibon ay matutulog. Itali mo siya gamit ito. Nung marinig itong lahat, umalis si Don Juan upang maluwi ang Adarna. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng ibang Adarna, sinugatan niya ang palad niya at pinatakan ito ng daya. Sa sobrang hapdi, siya ay nagigising. Pitong sugat ang natamo niya. Naiwasan niya ang ipot ng ibon at naghintay siya na mahimbing na ito. Sa pagkakahimbing ng ibon ay tinalian niya na ito at pinakita sa ermitanyo. Magaling, Don Juan. Maaari mo bang kunin ang palayak na iyon? Madali ka at punuin iyan ng tubig. At pagkatapos ay buhusan mo ang 2 bato at mawawala sa pagiging bato ang 2 mong kapatid. Yun nga ang ginawa ni Don Juan. Naginta umuli si Don Pedro at Don Diego. Bumalik silang tatlo sa bahay ng ermitanyo upang magpasalamat. Umuwi sila ng sabay-sabay.
Naglalakad ng sabay si Don Pedro at Don Juan. Nasa likod nila si Don Diego. Hawak naman ni Don Juan ng ibon. Hihinto sila at magpapahinga sa ilalim ng isang puno. Magkatabi si Don Pedro at Don Juan. Ang lakad ng ating bunso. Tiyak na sa kanya na naman ang mga parangal at basbas ni Aba. Mahusay si Don Juan, kuya. Wala tayong magagawa doon. Kabiguan lang nasa atin at katagumpayan naman ay sa kanya. Bakit din na lang natin siya patayin? Tiyak na sa atin naman ang mga parangal at basbas ng Ama. Ayos ka lang ba, kuya? Sarili mong kapatid ay papatayin mo? Ano naiingit sa kanya? Tignan mo, paborito siya ni Ama at ngayon nasa kanya na naman ang mga karangalan. Hindi, kuya. Mali ito. Magkakapatid tayo. Masama ang pagpatay. Pagtulungan na lamang natin siya. Bahala ka, kuya. Ngunit hindi ako kasama dyan. Magbubulag-bulagan na lamang ako. Tatawa at bubugbugin ni Don Pedro si Don Juan hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos bugbugin, kakalabitin si Don Diego at aalis. Nakita ng ermitanyo at aasikasuin si Don Juan. Nagkamalay si Don Juan. Magaan na ang pakiramdam. Maraming salamat po. Walang anuman, Don Juan. Ngayon ay umalis ka na. Daling-daling bumalik si Don Juan sa barba niya. Ang mga paa niya ay tila lumilipad. Anong saya ang naramdaman ng buong kaharian sa pagdating niya. Nagmana sa ama at ina at niyakap ang dalawang kapatid niya. Si Don Diego at Don Pedro, inilagay nila ang ibon sa tabi ng kanilang ama. Kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umawit. Ngunit nang dumating si Don Juan, hindi lamang ang hari ang sumigla. Nagsimula na ding umawit ang Adarna. Alkong anak, nagbalik ka. Mahal na Haring Fernando, nasa inyong harapan ang inyong anak na matatag. Nalampasan niya ang lahat ng mga pagsubok. Nagawa niya ang inyong pakay. Itong awit ko'y nalampasan niya. Di tulad ng dalawang panganay niyong anak, palad ay sinugatan ng 7 beses. Sa hapdi ng dayap na ipinapatak, sa sugat ay nagpanatili sa kanyang maging gising, na iwasan niyang maging bato. Di tulad ng dalawang panganay niyong anak, siya ay nagbuho ng mahiwagang tubig sa dalawang naging bato, at naging tao silang muli. Sa paglalakbay, si Don Pedro ay nakaisip ng isang masamang mithin. Nais niyang mapatay ang inyong mahal na anak upang mapunta dito ang inyong basbas at mga parangal. Kinontsaba si Don Diego, ngunit hindi ito pumayag, kaya't ito ay nagbulag-bulagan na lamang. Binugbog ni Don Pedro hanggang sa manghina at iniwan na lamang sa kagubatan ang mahal ninyong bunsong anak. Mabuti na lamang ay mayroong isang manggagamot na dumating. Napagaling ang kanyang mga sugat at dumatal ngayon sa inyong harapan. Sa sinapit ng bunso ninyong anak, ako ay nalumbay. Kaya ni pagkain o pagkanta ay di ko magawa. Ayaw ko sa taksil niyong dalawang anak. Mga sarili lamang ang nais nila. Kaya yaman ng kaharian ay dapat mapunta kay Don Juan tunay. Anong ginawa niyo sa inyong kapatid? Bakit nagkakaganon? Ang dapat sa inyo ay nagmamahalan ng lubos. Kayong dalawa ay mga taksil. Ama, mahabag ka. Anak mo din po sila. Sila po ay napatawad ko na. At ako na po ang humihingi ng kapatawaran para sa kanila. Ngayon ang iyong nais, patatawarin ko na din sila. Aking 3 anak, isa pang pabor ang nais kong ipagawa sa inyo. Pakibantayan naman ang ibon. Apa! Don Diego, gisingin natin si Don Juan at siya naman ang magbantay dito. Sige kuya, inaantok na din ako eh. Ginising ni Don Pedro at Don Diego si Don Juan. Aalis si Don Diego paggising na si Don Juan.
Bago lumabas si Don Pedro ay nakita niya si Don Juan na nakatulog. Tingnan mo to. Ngingisi si Don Pedro at tatakaw ng ibon. Bahala ka sa buhay mo. Aalis siya at nagising si Don Juan. Nako, nasan na kaya yung ibon? Kinakabahang hinahanap ang ibon. Hala, nakalipad na siguro siya palabas. Alam ko na. Aalis na lamang ako ng Berbanya. Aalis si Don Juan, papasok ang hari at magugulot sa makikita. Don Pedro, Don Diego, Don Juan! Nasaan na kayo? Nasaan na ang ibon? Bakit? Bakit parang galit na galit ka? Ang ibon ay nawawala. Po namin alam, Ama. Si Don Juan po ang bantay kagabi. Nasaan si Don Juan? Di po namin alam, Ama. Wala po siya dito sa loob ng kaharian. Hanapin niyo siya. Magmadali kayo at hanapin niyo siya. Hanap ng dalawang prinsipe si Don Juan, ngunit hindi nila ito makita. Nahulughog na nila ang malalapit na pook sa kanilang kaharian, maliban sa bundok Armenia, na buong buhay nila ay hindi pa nila nararating. Nang marating nila ito, nabighani sila sa kagandahan ng tanawin. Ang mga puno ay nahuhumintik sa bunga at parang hiwagang nawawala ang kanilang mga problema. Sa di kalayuan, nakita ng dalawang prinsipe si Don Juan. Don Juan nasa ilalim ng puno. Magkasamang naglalakad si Don Pedro at si Don Diego. Makita ni Don Pedro si Don Juan. Diego, si Don Juan. Saan? Ayun, maganda ang lugar na ito ni Don Juan. Diego, manirahan na lang tayo kasama niya. Magandang ideya yan, kuya. Sige. Juan, aming bunso, nagagala ka naming makita ulit. Maganda ang pook na ito, dito na lamang kaya tayong manirahan lahat. Magandang ideya, kuya. Kung sa bagay, mabubuhay tayo dito ng kaaya-aya. Tara, libutin natin ang kabundukan. Mga kapatid, tingnan ninyo, ang ganda ng balon. Sino kayang nagmamay-ari nito? Imposibleng may nagmamay-ari ng balong iyan. Wala namang malapit na bahay sa paligid. Tara, tignan natin ang loob. Ako na ang mauuna. Teka kapatid, mas matanda ako sa iyo kaya ako ang mauunang bumaba. Teka, ako ang panganay. Ako na siyang mauuna. Sige kuya, ibalita mo na lamang sa amin ang meron sa loob niyan. Kuya, anong meron doon? Kuya, ba't parang namumutla ka? Mas madilim. Ang balon ay lubhang pinahahalagahan. Hindi ko maaabot. Sa kasong ito, ako ang bababa. Kuya, anong meron doon? Diego, namumutla ka ng todo. Maupo ka muna. Madilim, lubang malalim ang balon. Hindi ko rin narating ang ilalim. Si Don Juan lamang ang nakarating sa pinakailalim ng balon. Ang dalawang kapatid niya ay muling nakadama ng pagkabigo. Sa ilalim ng balon ay merong kaharian. Isang kaharian na napakaganda. Sa kahariang iyon naninirahan, magkapatid na parehong mayroong bantay. Nakaupo sa sahig at nananahi si Princess Juana.
Napakagandang binibini. Sino ka? Ano ang iyong pakay? Binibini, huwag mong masamain ang aking pagpunta dito. Nagpunta ako mula sa itaas. Ngunit nang makita ko ito, ayaw kong bumalik pa. Ang iyong kagandahan ay nabighani sa akin. At handa akong paglingkuran ka sa buong buhay mo. Kahit tamis ng iyong mga salita, ngunit ayoko. Mahal kong prinsesa, ang buhay ko ay ikaw. Ano pang saysay nitong aking buhay kung sawirin lang naman sa pagsinta? Kung gayon din, ako'y patayin mo na lamang. Tangkapin mo itong aking puso. Pag iyang puso ay naglaho, nagtaksil sa iyong pangako. Pagtataksil, hindi ko magagawa yan sa aking pinakamamahal. Juana, nasaan ang tanghalian ko? Sino ka? Aba, Juana, mukhang masarap hinain mo na yun ah. Aking prinsesa, magtago ka! Tara na aking mahal, at tayo ay magpakasal. Sandali! Hindi pa tayo pwedeng umalis. Ang kapatid ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Nasaan siya at susunduin ko? Hindi yung gano'n-gano'n na lamang iniiwag ko. Tulad ko, ang kapatid ko ay mayroong bantay. Ang bantay niya ay mas mahirap mapatay. 7 ang ulo ng ahas na ito at kahit putulin mo, tutubo at tutubo pa rin ito. Wala akong ibang hangad kundi ikaw ay mapasaya. Aking prinsesa, ako'y hayaang pumunta sa iyong kapatid at siya ay aking ililigtas. Sa pag-alis ni Don Juan, nalungkot ang dalawang mag-irog. Pagdating ni Don Juan sa palasyong kinalalagyan ni Prinsesa Leonora, nabihag ito ng kanyang kagandahan. Tila niyang nakalimutan na ang sintang minamahal niya. Napakagandang binibini. Sino ka? Ba't ka na parito? Patawarin ninyo ako sa aking kapanghasan, ngunit narito ako upang kayo ay paglingkuran. Ginoo, hindi mo ba nalalaman na ang buhay mo ay nasa panganib dahil sa serpiente nagbabantay sa akin? Mapanganib man ang aking haharapin. Kung ito nga talagang aking kapalaran, wala na akong ibang magagawa kung di tanggapin ito ng walang luha. Ang tunay na kamatayan ay ang di kamasilayan. Ikaw ba'y nagbibiro, Ginoo? Mga pagsuyong iyan ay hindi totoo. Ikaw nga ay lumayo-layo pagkat hindi kita kailangan. Buhay mo ay masasayang lamang. Minamahal kong prinsesa, huwag ka nang magalit sa akin. Kamatayan na ang nais ko kung ako'y mahiwalay sa iyo. Ihaw na ang sahumatol sa aking buhay at handang-handa na akong mamatay sa iyong mga kamay. Ito ang bote makakapatay sa serpenteng aking bantay. Galingan mo at ako ay balikan. Kinalaban ni Don Juan ang ahas na bantay ng prinsesa. Ito ay napatay niya. Salamat sa tulong ng boteng binigay ng prinsesa, nang mapatay, ay bumalik sa dalawang prinsesa at umakyat sila sa balon. Pagdating nila sa itaas, anong inggit ang nadama ng dalawa niyang kapatid? Kay gandang prinsesa niya, aking kapatid. Iniligtas ho sila sa loob ng balon. Naku, ang singsing ko. Naiwan ko ang singsing ko sa ibabaw ng mesa. Pamana pa naman iyan ang aking butihing ina. Huwag mag-alala, prinsesa. Kukunin ko ang iyong singsing. Bumaba ng balon si Don Juan. Pagkababa niya, puputulin ni Don Pedro ang tali. Sisigaw si Don Juan. Tatalon sana si Prinsesa Leonora, ngunit mahihila ito ni Don Pedro. Mahimatay si Prinsesa Leonora sa kamay ni Don Pedro.
umuwi sa Berbanya ang dalawang magkapatid. Doon ikinasal si Prinsesa Juana kay Don Diego. Ayaw naman magpakasal ng kapatid niyang si Leonora kay Don Pedro. Dahil ang mahal niya talaga ay si Don Juan Hirang. Sa kabilang banda, si Don Juan na nahulog sa balon ay lubhang nakaratay. Pinagaling ng Mahiwagang Lobo na alaga ng prinsesang si Leonora. Nagsimulang maglakbay si Don Juan pauwi at sa paglakbay ay may nasulubong isang ibon. Marikit ang sa kanya ay lumapit, magandang tinig ito ay ipinarinig. Mahal na prinsipe, kay tagal nating nawalay sa isa't isa, anong ligaya ang nadarama, nang ikay makitang masigla. Ako ay umalis, ngunit di dahil naghinanakit, kundi dahil sa dalawa mong kapatid na nais tayong patayin. Mabutit na wala lamang ang kanilang binuksan at di natuloy ang kanilang maitim na balak. Sa kahapong nagdaan ay wala na tayong magagawa, kaya't nararapat mo nang hanapin ang inyong kaligayahan. Iyon ang limutin si Leonora mong iniibig, pagkat mayroong mas magandang binibini. Kaya tayo na, Don Juan, sa reyno ng De Los Cristal. Pinakinggan ni Don Juan ang awitin ng ibon at nagtungo nga sa De Los Cristal. Ipinikit at minulat ulit ni Don Juan ang kanyang mata. Hindi makapaniwala sa magandang dilag na nakikita. Ang iyong kagandahan ay nabihag sa akin. Ang aking puso ay bumilis ang pagtibok nang makita ko ang iyong kagandahan. Upang ikaw ay sadyang puntahan, ako ay anak ng Berbanyang kaharian. Narito ako upang alagaan ka at ialay ang aking buhay sa iyong mapagkailan. Tumindig ka, Ginoo, kung ang sinasabi mo ay totoo. Ang maglihim ay kataksilan sa ating pagsusuyuan. Sa kaharian ng De Los Reyes, ako ay isang prinsesa. Tuklasin ang paligid. Ang mangbato na makikita mo dyan ay may buhay na ng mga tao noon. Ito ang paraan ng parusa na ginamit ng aking ama sa mga prinsesa na nabigo sa kanyang mga pagsubok. Gayunpaman, hindi ko hahayaang matulad ka sa kanila. Aking mahal, tinitiyak kong hindi ka magiging bato kapag kami ay pumanhik sa palasyo. Magandang hapon, mahal na hari. Magandang hapon din sa iyo. Ano ang nais ng mahal na Ginoo? Narito po ako upang hingin ng kamay ng inyong pinakamagandang anak na si Doña Maria. Kung ganoon, maaari mo ba ako bigyan ng kaunting pabor? Lahat po ay gagawin para sa mahal na hari. Narito ang mga buto ng trigo. Itanim mo ito ngayong gabi, at sa gabing ito mo rin siyang aanihin at gagawing tinapay, upang bukas ay may maihahanda sa aking pang-almusal. Masusunod po, mahal na hari. O siya, mayon ko muna kayo at ako'y matutulog na. Aking mahal na prinsesa, mukhang imposible ang pinapagawa ng iyong ama sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita hayaang maging bato, kaya matulog ka na rin at ako na ang gagawa ng paraan. Dahil sa talentong may kablangka ng prinsesa, nagawa nito ang pinapagawa ng hari. Kinabukasan ay meron na itong tinapay sa hapag. Hindi makapaniwala ang hari kaya ito'y nag-utos muli. Lahat ng utos ng hari ay napagtagumpayan ni Don Juan at walang nagalaw ang hari kundi ibigay ang kamay ng kanyang mga anak. Ngunit palis pa lamang ang dalawa. Nagbago na ang isip ng hari at hinabol sila. Tumakas ang dalawa at nagpunta sa pagubatan. Aking iniibig, huwag kang mangamba. Ikaw ay bumalik na muna sa inyong kaharian. Lapitan ko muna ang aking mahal na ama upang hindi ito mag-alala ng tunay. Ngunit, ipangako mo sa akin, Don Juan, na hinding-hindi ka lalapit sa kung sinong kababaihan man. Pangako, aking mahal. Sila ay nagkahiwalay at si Don Juan ay umuwi.
Natuwa ang buong karyan sa kanyang pagdating, lalo na si Leonara, na nag-antay sa kanya ng 7 taon. Masayang nagkahapunan si Don Pedro, Don Diego, Don Juan, Prinsesa Leonara, Prinsesa Juana, Haring Fernando, at Reyna Valeria. Bilang karagdagan, natagpuan ko ang aking mahal sa 7 taon na paghihintay. Ang pagpapakasal sa iba ay kataksilan sa aking mahal na hari. Anong kasiyahan ang naramdaman niya ngayon na siya ay nandito? Kung gayon, bukas din kayo ay ikakasal. Si Leonara at si Don Juan ay nasa tapat na ng altar. Darating si Doña Maria. Sandali lamang, mayroon akong regalo sa ikakasal. Ilalabas ni Doña Maria ang isang bote at bubuksan. Lalabas ang isang negro at isang negra at nagsasayaw-sayaw ang mga ito. Isinasalaysay ng sayaw ang nangyari kay Doña Maria at kay Don Juan. Pagkatapos nilang sumayaw, ay ayakapin ni Don Juan si Doña Maria at silang dalawa ang ikakasal. Ikinasal si Doña Maria kay Don Juan. Si Don Juan ang nagmana ng kaharian ng Berbanya at namuno doon ng tulad ng kanyang mahal na ama.